Binalak ng isang milyonaryong lalaki na subukin ng lahat ng kanyang mga empleyado at inofera niya ito ng isang mataas na posisyon sa kanyang kumpanya bilang isang gantimpala. Ngunit talaga namang isang kakaibang pangyayari ang naganap na maski siya ay hindi inaasahan ang magiging resulta nito. Ang lalaking nagngangalang si Robert Leroy ay nasa 65 taong gulang na at siya ang nagmamay-ari ng isa sa pinakasikat at prominenteng chandelier company sa kanilang bansa na ito ay kilala sa tawag na Leroy Chandeliers. Isang umaga ay nakaupo siya sa kanyang opisina habang tinitignan ang talaga namang napakagandang view na nasa bintana ng kanyang office. Sa mga pagkakataon na ito ay nag-iisip siya ng mas bago at mas magandang modelo ng chandelier na pwedeng ilabas ng kanilang kumpanya. Habang nakatitig pa rin siya sa napakagandang view sa kanyang harapan, ay bigla na lamang nakuha ang atensyon ng CEO na si Leroy ang ganda ng kanilang garden sa kumpanya, na kung saan ito rin ang nagsisilbing entrance papunta sa building ng kumpanya. Ito ay binubuo ng tila ba paraisong punong-puno ng mga halaman, bulaklak at maging mga orchid, na nagkataon naman na paboritong bulaklak ng milyonaryo. Mula bata pa kasi ang businessman na si Leroy ay talaga namang mahal niya na ang kalikasan at hinahangaan niya ang bawat mga forma nito. Kaya naman, noong mga pagkakataon na ito ay nagkaroon siya ng idea. Gagawa siya ng chandelier na nasa hugis ng isang orchid. Talaga namang maituturing ng lahat na isang successful businessman si Robert Leroy at kilala siya ng kanyang mga empleyado sa loob ng kanyang kumpanya bilang isang mabait at genuine na tao. Mahal na mahal niya ang kanyang trabaho at napakagaling niya na gumawa ng mga disenyo ng chandelier. Maging ang buhay ng milyonaryong si Robert ay talaga namang masasabi nating perpekto. May napalaki kasi siyang 3 mabubuting mga anak at noong mapagkakataon na iyon ay meron na siyang 5 magagandang mga apo. Sobrang saya niya sa kanyang buhay. Pero may isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Si Dylan, ang kapartner niya sa pagiging CEO ng kumpanya na nagkataon rin naman na kanyang best friend, ay inanunsyo na aalis na siya sa kanilang kumpanya at lilipat na sa abroad. Mula pagkabata pa ay magkaibigan na sila ni Dylan at nagtrabaho sila ng magkasama sa mahigit 30 taon. Sa katunayan niyan, silang dalawa ang gumawa at bumuo ng kumpanyang ito at dahil sa pinagsamang tulong nila, ay naging isa ito sa pinakamalaki at successful na kumpanya sa kanilang bansa. Kaya naman ang balitang ito na aalis na ang kanyang business partner na kanya ring best friend ay talaga namang nagpalungkot sa lalaking si Robert. Pero masaya pa rin naman siya para sa bagong kabanata na tatahakin ng kanyang kaibigan. Sadyang alam niya sa sarili niya na mamimiss niya ito. Ang kanyang kaibigan kasi na si Dylan ay nakakilala ng ika nga nila ay woman of his dream noong minsang mamasyal ito sa Europa. Kaya naman kinikailangan itong gumawa ng isang mahirap na desisyon at ito nga ay ang iwanan ng lahat. Mula sa kanyang trabaho hanggang sa kanyang mga kaibigan para makalipat sa England kasama ang babaeng pinakamamahal niya. Habang ang businessman naman na si Robert nasa kabila ng lungkot na kanyang nararamdaman dahil alam niyang iiwan na siya ng kanyang matalik na kaibigan, ay masayang-masaya naman para dito dahil sa pangalawang pagkakataon ay nakilala na nito ang babaeng tunay niyang mamahalin. Alam niya kasi kung paanong nagdusa si Dylan simula noong ma-divorce ito sa kanyang asawa. Kaya naman simula noong panahong iyon ay napagdesisyonan ni Robert na suportahan ang kanyang kaibigan. Ano man ang gusto nitong gawin. Kaya magkasama silang nagsasaya ngayon para sa panibagong yugto ng buhay ni Dylan. Pero hindi naman agaran ang pag-alis ni Dylan at meron pa siyang 1 taon para tuluyan ng makalipat sa England. Sapat na oras na rin ito para mahanda niya ang lahat, lalo na at para mahanda niya rin ang panibagong CEO na magiging kapartner ni Robert sa kanilang negosyo. Noong tinanong kasi ni Dylan ang kanyang kaibigan na si Robert kung pwede bang ang vice CEO na lamang nila na si Helen ang pumalit sa kanyang pwesto, ay nasorpresa si Dylan nang tanggihan ni Robert ang kanyang offer. Alam naman nilang dalawa na maaasahan at magaling sa trabaho si Helen. Pero kabaliktaran naman ito ang kanyang ugali. Alam kasi ng mga malapit na tao kay Helen na hindi siya ganoong kabuting tao. Lagi itong galit
at bastos magsalita. Lagi nitong iniisip na mas magaling siya sa kanyang mga katrabaho. Nang dahil dito ay hindi siya pinagkakatiwalaan ni Robert dahil alam niya kung anong klase ng tao ang kanilang Vice CEO. At sa kabila nito ay nagtitiwala naman si Dylan sa mga ginagawang desisyon ni Robert sa kanilang kumpanya. Alam niya kasi na ang kanyang kaibigan ay pipili ng tamang tao na papalit para sa kanyang trabaho. Kaya naman hindi maiwasang tanongin ni Dylan kung sino ba ang iniisip ni Robert na pwedeng pumalit sa kanyang posisyon. At sa pagkakataong ngayon ay nagkaroon siya ng isang magandang idea. Nang sabihin kasi ni Dylan na ititrain niya kung sino mang tao ang mapipili ni Robert, ay pinaliwanag ni Robert ang kanyang magiging plano. Alam mo, may naisip ako. Gagawa ako ng pagsubok kung saan lahat ng mga empleyado sa kumpanyang to pwedeng makasali. Lahat sila, mula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa pinakamababa. Lahat pwedeng sumali. At sa uli, ako ang magdidesisyon kung sino ang panibagong magiging CEO at kapartner ko. Pagpapaliwanag ni Robert. Kaya naman, nag-organize na si Robert ng meeting kasama ang lahat ng kanyang mga empleyado kinabukasan upang ibalita sa mga ito ang kanyang plano. At sa sumunod ngang araw, dumating si Robert sa kanyang kumpanya at nakita niya ang lahat ng kanyang mga empleyado na nagtitipon sa may courtyard ng kumpanya. Lahat ay naroon, mula sa mga executives, assistants at maging mga cleaners o janitor. Nalilito naman ang mga empleyado at nagtataka dahil hindi nila alam kung para saan ang meeting na iyon. Nalilito sila kung ang pag-uusapan ba nila ay maganda o pangit na balita. May ilang mga empleyado, lalo na ang mga cleaners o janitor, na natatakot na baka ang kanilang kumpanya ay malapit ng mabankrupt at mamimili ng mga taong kailangang alisin sa trabaho. Natatakot sila sa idea na ito dahil gustong-gusto nila ang pagtatrabaho sa kumpanya ni Robert. Ang salary kasi na natatanggap nila ay maayos naman. At lahat ng mga empleyado doon ay natatrato ng tama, ng may respeto. Maliban nga kay Helen, ang Vice CEO nila, na kung saan lahat ng mga empleyado at katrabaho niya ay binabastos at sinusungitan niya. Pero ang hindi nila alam ay hindi naman magsasara ang kumpanya. Sa katunayan nga niyan, ang balitang matatanggap nila ay isang napakagandang balita para sa lahat. At para matapos na nga ang suspense na nararamdaman ng bawat isa, ay nagsalita na si Robert. Magandang umaga sa inyong lahat. Pinapunta ko kayo lahat dito sa umagang ito para magsabi ng isang magandang balita at meron ding hindi magandang balita ang inyong maririnig. Sige, simulan natin sa hindi magandang balita. Ang pinakamamahal kasi nating kaibigan at ang kapartner kong CEO sa kumpanyang to ay aalis na sa kumpanya sa susunod na taon. Pero ang magandang balita naman dyan ay isa sa inyong mga nakaupo at nagtitipon dito sa harap ko ang papalit sa kanyang posisyon. Nang marinig ito ng mga empleyado, magmula sa mga Deputy Executive Director na noong una ay naiirita na dahil napakadaming mga tao ang kanyang nakikita sa isang kwarto kasama niya, ay bigla na lamang sumaya. Alam ng Deputy Executive Director na siya na ang panibagong papalit sa pwesto na ito. At ito ang trabahong para sa kanya dahil alam niya naman na walang kahit na sino ang pwedeng makapantay sa trabahong ginagawa niya. Lalo na at kung ganito kapresteryosong posisyon ang hinahanap ni Robert na kanilang boss. Iniisip ng Deputy Executive Director na ito na baka pinagtipon lahat ni Robert ang mga empleyado sa kumpanya para masaksihan ng mga ito ang kanyang promotion. Pero bago pa siya makaakyat sa unahan, ay biglang inanunsyo ni Robert na ang Deputy Executive Director at Vice CEO ng kumpanya na si Helen ay hindi magiging bagong CEO ng kumpanya. At noong mapagkakataon na iyon, ay bigla siyang nagulantang. Ano? Anong ibig sabihin nito? Halos magwala na si Helen sa kanyang narinig, pero pinakalma siya ni Robert at pinag-utos na bumalik siya sa kanyang posisyon para ipagpatuloy ang kanyang anunsyo. Katulad ng sinasabi ko, isa sa inyo ang magiging panibagong CEO ng kumpanya. At kung sino man ang makakapasa sa pagsubok, ay siyang makakakuha ng trabaho. Sa madaling salita, lahat ay pwedeng makasali, mula sa mga executives hanggang sa mga cleaning staff. Lahat ay magkakaroon ng tsansa.
Hindi makapaniwala si Helen sa kanyang narinig at sumigaw siya. Napakawalang kwenta nito. Ako lang ang nag-iisang may karapatan at alam niyong kung gaano ako kagaling sa trabaho ko. Ako ang dapat nasa posisyon na yan. Gusto mo ba talaga na kung sinong tanga lang ang papalit sa posisyong CEO na iiwan ni Dylan? Galit na galit si Helen. Pero pinilit ni Robert na ang lahat ay pwedeng makasali at magkakaroon ng tsansa kahit ano paman ang edukasyon o pinag-aralan ng mga ito. At kung sino man sa inyo, mga empleyado ko, ang magiging tagumpay na kandidato ay magkakaroon ng pagkakataon para makapag-prepare na maging isang tagumpay na CEO. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan kayo ni Dylan. Si Dylan mismo ang magte-training sa kung sino man ang mananalo sa pagsubok ko. Pero sa kalagitnaan ng pagsasalita ni Robert ay bigla na namang sumingit si Helen. Oh, gano'n naman pala yung plano mo eh. E di sigurado ako na ako yung magiging matagumpay na CEO na papalit sa trabaho niya. Kulang pa ba yung mga nakikita mong mga trabaho ko? Wika ni Helen habang sinusubukan na intimidahin ang iba pang mga empleyadong kasama niya. Pero hindi na lamang siya pinansin ni Robert at nagpatuloy ito sa pagpapaliwanag kung paano ang magiging sistema ng kanilang pagsubok. Maya-maya pa ay inabutan ni Dylan ang bawat mga empleyado ng isang maliit na bag. At nagsalita si Robert. Hindi naman nabago sa inyo na sobrang mahal ko ang kalikasan. Kaya ganito ang magiging pagsubok ko para sa inyo. Bawat isa sa inyo ay makaka-receive o makakatanggap ng isang maliit na bag na naglalaman ng mga flower seeds. Kinikailangan yung alagaan ang mga bato na yan. At sa loob ng 3 buwan, kung sino man sa inyo ang makapagbabalik ng pinakamagandang bulaklak sa lahat, ay ang magiging panibagong CEO ng ating kumpanya. Bawat isa ay nagsaya sa panibagong oportunidad na kanilang natanggap at umaasa sila na sana sila na ang magiging panibagong CEO ng kumpanya. Pero kontrabida pa rin si Helen at hindi na tumatanggap ang para sa kanya ay isang baliw na idea. Kaya nagprotesta ito. I'm sorry sir, pero sobrang katangahan nito. Sigurado ka ba na hahayaan mo kung sino lang ang magpatakbo ng napakalaking kumpanya na to sa pamamagitan lang ng pagbabalik ng isang magandang bulaklak? Saad ng babaeng si Helen. Sumagot naman si Robert. Kung sino man ang kayang makapag-alaga at maingat na makapagpapalaki ng isang maselang bulaklak, ay sigurado akong kaya ring alagaan ang kumpanya ko. At kung gusto mo talagang maging CEO, ang kailangan mo lang naman gawin ay ialay ang sarili mo at maging desidido ka sa pagpapalaki ng isang bulaklak. Well, good luck to everyone. May the best flower win. Saad ng businessman bilang pagtatapos ng meeting. Lahat ng mga empleyado ay bumalik na sa kani-kanilang mga trabaho habang masayang nag-uusap tungkol sa pagsubok na ginawa ng kanilang boss, maliban sa babaeng si Helen na pagkatapos ng meeting ay dumiretso kay Robert para magreklamo dahil para sa kanya ay hindi makatarungan ang nangyari. Pero nang hindi niya makumbinsi ang businessman na ang pagsubok na ito ay isa lamang malaking kalokohan, pinangako niya na lamang dito na siya ang magbabalik ng pinakamagandang bulaklak at siya ang magwawagi sa posisyong pinag-aagawan nila. Samantala si Dylan naman na naku-curious sa mga nangyayari ay tinanong ang kanyang kaibigan kung ano nga ba ang totoong intensyon nito sa pagsubok na kanyang naisip. Sumagot lamang si Robert sa kanya. Alam mo pere, yung posisyon na may iiwan mo, kinikailangan nun ng isang tao na totoong matapat. Regardless kung ano yung edukasyon nila at kung ano ang napagtapos nila. Kailangan kong makita yung tamang tao na yun. Kailangan kong mahanap yung tamang tao na magiging kanang kamay ko. Kaya ito lang ang masasabi ko sa iyo. Wait and see. Siguradong masosorpresa ka. Sumang-ayon naman si Dylan sa sinabi ni Robert at napagdesisyonan nito na pagkatiwalaan na lamang ang magiging judgment ng kanyang kaibigan. At simula nga noon ay bumalik na sa normal at dating gawi ang kumpanya. At matapos ang araw na iyon, may isang 50 taong gulang na matandang janitor na nagngangalang Matthew ang umuwi sa kanilang tahanan pagkatapos ng trabaho at binalita sa kanyang pamilya ang magandang balita na natanggap nila mula kay Robert. Kailangan niya lang kasing siguraduhin na siya ang mag-uuwi ng pinakamagandang bulaklak sa lahat at siya na ang magiging panibagong CEO
at makapagbibigay na siya ng mas magandang buhay para sa kanyang pamilya. Meron kasing maituturing na mabuti at magandang pamilya ang matandang janitor na ito na si Matthew. Meron siyang asawa at 3 mga anak. Sa tulong ng pagsasama at pagmamahala nila bilang pamilya, ay nalagpasan nila ang napakaraming mga pagsubok sa buhay. Pero dahil nga ang sahod lamang ng janitor ang pinagkukunan nila ng income, may mga pagkakataon na nagugutuman sila dahil may mga araw na hindi sapat ang pagkain para sa lahat. Hindi rin naman magawang makapagtrabaho ng asawa ni Matthew dahil kinikailangan nitong alagaan ang kanilang mga anak na noong mga pagkakataon na iyon ay nasa 6, 8 at 10 taong gulang pa lamang. Kaya naman sa madaling salita ay hindi niya kayang makatulong sa mga gastusin sa kanilang bahay. Samantala, ang lalaki namang si Matthew ay kilala ng marami bilang isang matalinong tao. Pero sa kasamang palad ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataon sa buhay na makapag-aral. Mula bata pa lamang kasi siya ay kinikailangan niya ng magtrabaho para suportahan ang kanyang pamilya. At nasa 2 taon pa lamang simula noong makuha ni Matthew ang trabahong janitor sa kumpanya ni Robert. Pero kahit na maganda naman ang sahod na nakukuha niya, hindi pa rin ito sapat para mapalaki niya ang kanyang mga anak sa buhay na gusto niya. Close naman ang bawat miyembro ng pamilya ni Matthew. Kaya naman, nang matanggap ng bawat miyembro ng kanilang pamilya ang balitang ito na may bagong oportunidad ang naghihintay sa padre de pamilyang si Matthew, lahat ng miyembro ng pamilya ni Matthew ay nagtulong-tulong at ginawa ang lahat ng kanilang makakaya para makatulong. Ginagawa nila ang lahat para masiguradong ang bulaklak ni Matthew ay matatanggap ang lahat ng mga pangangailangan nito. Kaya naman sa sumunod pang araw ay tinanim na ni Matthew ang binhi at ginamit ang natitira niya na lamang na pera para bumili ng fertilizer at iba pang mga produkto na makakatulong sa pagpapalaki niya sa bulaklak. Binuhos niya ang lahat ng kanyang lakas at makakaya para masigurado na ang bulaklak ay sobrang maaalagaan. At sa tuwing sasapit ang gabi ay halos walang tulog si Matthew na kung minsan ay idlip lamang ang ginagawa niya dahil sa pagbabantay niya sa bulaklak. Kaya naman gabi-gabi ay humihiling din siya na sana ay dinggin ng Diyos ang kanyang panalangin na palakihin ang bulaklak bilang isang malusog at magandang halaman na magugustuhan ng kanyang boss. Pero lumipas na ang maraming mga linggo. Ngunit ang bulaklak ni Matthew ay hindi nga tumubo. Kahit isang dahon ay walang nagpakita. Hindi niya ito maintindihan. Alam niya kasi na ginawa niya naman ang lahat ng dapat niyang gawin at sinunod niya ang tamang proseso. Habang nadidismaya ay ginastos na nga ni Matthew ang huli niyang pera para sa buwan na iyon para bumili na naman ng panibagong produkto para sa kanyang bulaklak. Pero wala talagang tumubo. At tinititigan niya na lamang ang kanyang vase na puro lamang lupa pero walang halaman. Habang pag nasa kumpanya siya ay lagi niyang naririnig ang usap-usapan ng lahat kung gaano nakaganda ang kanilang bulaklak at kung paanong malusog itong tumutubo. Napakalungkot ni Matthew dahil siya lang ang hindi nakapagpatubo ng kanyang bulaklak. Samantala ay nakakaramdam din naman ng kuryosidad si Robert tungkol sa mga bulaklak ng kanyang empleyado. Kaya minsan ay natanong niya si Helen kung ano na ang balita sa bulaklak nito. At tumugon naman si Helen sa kanya na sobrang saya at proud na proud. Oh, kung alam mo lang, sobrang ganda at sobrang tibay ng bulaklak ko. Tumubo na to ng 10 sentimetro. Inaalagaan ko kasi talaga yun eh. Parang pag-aalaga ko sa sarili kong anak. Sigurado ako na yung bulaklak ko, yun ang magtatagumpay sa pagsubok mo. Sigurado ako dun. Ngumiti lamang sa kanya ang businessman at nagsalita. Magandang balita nga yan. Habang ang babae namang si Helen ay sobrang proud sa kanyang sarili. Ilang mga linggo pa ang lumipas, pero ang bulaklak ni Matthew ay hindi na talaga tumubo. Palapit na rin ng palapit ang pagtatapos ng kanilang pagsubok at sa bawat pagtakbo ng panahon ay mas lalo lamang tumataas at lumalakas ang pangambang nararamdaman ni Robert. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin siya sumuko at inalagaan niya ang kanyang bulaklak araw-araw. At nang dumating na nga ang araw na pinakainihintay ng lahat, naguguluhan si Matthew. Hindi niya alam kung ano ba ang maling nagawa niya para hindi tumubo ang bulaklak. Ni ayaw niya nga sanang pumasok noong araw na iyon.
Pero ang kanyang pamilya naman na laging nakasuporta sa kanya ay napagdesisyonan na palakasin ang loob ni Matthew. At ginawa nila ito ng isang maliit at simpleng breakfast na dinala nila sa kama ng kanilang tatay. "Tumayo ka na po, Papa," saad ng isa sa kanyang mga anak. "Magiging maayos din ang lahat. Matthew, magiging maayos din ang pamilya natin. Sobrang proud na proud kami sa efforts na pinapakita mo. At yun naman ang pinaka-importante sa lahat. At para sa amin, ikaw ang winner. Di ba mga anak?" Ngiting wika ng kanyang asawa habang inaaliw si Matthew. Nang dahil sa ginawa ng kanyang pamilya ay nakaramdam ng kasiyahan si Matthew. At sa tulong ng suporta ng kanyang pamilya ay napagdesisyonan niyang pumunta sa trabaho. Dala-dala ang wala niyang laman na vase. Gusto niyang tapusin ang pagsubok na iyon kahit alam niyang hindi siya nagtagumpay. Totoo namang nahihiya siya, pero masaya pa rin siya sa kanyang sarili dahil ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para mapatubo ang kanyang bulaklak. At nang makarating na nga si Matthew sa kumpanya, ay sobra siyang na-impress sa mga bulaklak ng kanyang mga katrabaho. Lahat ng mga ito ay may kanya-kanyang katangian na pwedeng magpanalo sa bawat isa sa mga bulaklak. Lahat ng ito ay napakaganda at hindi siya makapili kung sino ang may pinakamagandang bulaklak sa lahat. Samantala, hindi naman maiwasan ng mga empleyado at katrabaho ni Matthew na pagtawanan siya dahil dumating siya nang walang laman ang kanyang vase. Pero determinado ang lalaking si Matthew na tapusin ang pagsubok kahit na alam niyang wala naman siyang pwedeng maipakita. Nang dumating na nga si Robert at ang kaibigan niyang si Dylan ay na-impress sila sa kanilang mga nakita. Maya-maya pa ay sinimulan na ang pag-aralan ng businessman na si Robert ang bawat mga bulaklak na kung saan ang bawat mga empleyadong nadadaanan niya ay pinapaliwanag kung paano nilang inalagaan ang kani-kanilang mga halaman. Pero hindi na talaga na sorpresa ang lahat nang dumating si Helen na dala-dala ang maituturing ng marami na pinakamagandang bulaklak sa lahat. Habang nagsasalita, "Okay, padaanin yung magiging panibagong CEO ng kumpanya na to." Dala-dala ni Helen ang isang maliit na cart na naglalaman ng iba't ibang uri ng mga bulaklak. Pero may isang natatanging bulaklak ang talaga namang nabubukod tangi sa lahat. Ito ay isang rare na orchid. Maging si Helen kasi ay alam na alam kung gaano kapaborito ni Robert ang bulaklak na ito. Kaya naman sobrang proud siya para sa kanyang sarili. "Good morning, sir. Nakikita niyo naman, yung mga binhing binigay niyo sa akin ay tumubo sa napakagandang bulaklak. Kasama na tong napakagandang blue orchid. Sigurado ako na wala ni isa sa mga tangang empleyado na to ang may mas magandang bulaklak kaysa sa akin." Pagyayabang pa ni Helen. Nang dahil doon ay nagsalita na si Dylan. "Wow! Congratulations, Helen! Sobrang gaganda nga ng mga dala mong bulaklak. Sigurado ako na yan ang mapipiling tagumpay sa pagsubok ni Robert." Pero laking gulat ng lahat nang magsalita si Robert. "Hindi, nagkakamali ka," saad ng businessman na si Robert. Samantala, sigurado naman na ang matandang si Matthew na si Helen ang magtatagumpay. Pero laking gulat niya nang lapitan siya ni Robert. At pagkatapos ay naintriga ito sabay tanong ng, "Anong nangyari? Nasaan yung bulaklak mo?" Nang tanongin ito ni Robert, ay hindi na mapigilan pa ng kawawang janitor. Napigilan ang mga luhang malapit ng bumuhos. At sumagot ito ng sobrang nahihiya. "Pasensya na po kayo, sir. Hindi ko po talaga alam kung anong nangyari. Ginawa ko naman po ang lahat ng makakaya ko. Pero hindi po siya tumutubo. Ginamit ko po ang lahat ng mga perang meron ako para makabili ako ng mga napakagagandang mga produkto para tulungan siyang tumubo, pero hindi po talaga walang nangyari. Pasensya na po talaga kayo, sir. Ako lang po yata yung hindi nagtagumpay sa pagsubok niyo." Naiiyak na wika ng janitor. "Nagkakamali ka. Hindi ka bumagsak sa pagsubok," wika ni Robert habang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ni Matthew at sabay anunsyo. "Okay guys, ito na yung panibagong CEO ng kumpanya natin. Congratulations." Lahat ay nagulat. Hindi sila makapaniwala. Maging si Matthew ay hindi rin naiintindihan ng mga nangyayari. Kaya naman
May ilan ng mga tao at empleyado sa loob ang nagsimula ng sumigaw sa galit. Hindi yan nararapat. Napaka-unfair naman yan. Ni hindi nga siya nagdala ng bulaklak. Saad ni Helen. Ako ang nagdala ng pinakamagagandang bulaklak dito sa atin. At siya yung nanalo. Ako ang dapat na nasa panibagong posisyon ng CEO. Ang posisyon na yun ay nararapat sa akin. Galit niya pang dagdag. At sa mga pagkakataon na iyon ay pinaliwanag ni Robert ang lahat. Sinusubok ko lang kayo. At ito ang parte ng pagsubok ko. Kailangan kong malaman kung sino ang pinakamatapat na tao na pwedeng maging CEO. At lahat kayo, hindi kayo pumasa, maliban sa lalaking ito. Paano kaming hindi pumasa? Galit na saad ni Helen. Napangisi naman si Robert. Unang-una, yung mga binhi na binigay ko sa inyo, lahat ng yun ay isang species ng succulent. At para sa mga hindi nakakaalam, ang species na yun ng halaman ay sobrang imposible na maging isang bulaklak. Kaya nga nagtataka ako sa iyo, Helen. Paano ka nakapagdala ng isang blue orchids? Hindi naman yun yung binhing binigay ko. Alam mo ba kung paanong tumutubo yung mga blue orchids, Helen? Tanong ng businessman. Inano ko lang siya. Diniligan araw-araw at bigla siyang tumubo. Mapaglin lang naman ang sagot ni Helen na halatang napapahiya na. Helen, alam mo naman siguro na ang orchids ang paborito kong bulaklak, di ba? At sinasabi ko na sa'yo, hindi pwedeng tumubo ng natural ang isang blue orchids. Ginawa sila mula sa isang special na teknik at hindi sila pwedeng mapatubo sa natural na proseso. Pagpapaliwanag ng businessman. Hindi na nga masidlan pa ang hiyang nararamdaman ni Helen at lumalabas na isa siyang manluloko. Dinaya niya ang pagsubok na binigay ni Robert. Sinubukan niya pang ipaliwanag ang kanyang sarili. Pero pinutol na ni Robert ang kanyang pagsasalita at nagpatuloy ang businessman sa pagpapaliwanag. Pangalawa, ang mga binhi na binigay ko sa inyo ay sira. Kaya sobrang imposible talaga para mapatubo niyo ito. Saad pa ni Robert habang masayang pinagmamalaki si Matthew. Hindi naman makapagsalita ang janitor. At nagpatuloy lamang sa pagsasalita si Robert. At itong lalaking to, ito ang pinakamatapat sa inyong lahat. Hindi siya sumubok na manloko o mandaya para lang manalo. Binigay niya ang lahat ng kanyang makakaya at inalay niya pa ang kanyang sarili para lang mapatubo yung bulaklak. Nakikita ko ang lahat ng effort na ginawa niya. Pero kahit na hindi tumubo yung bulaklak niya, sobrang nagpakatatag pa rin siya hanggang dulo. At sino nga ba namang hindi hahanga sa kanya? Dahil sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan niya, sa kabila ng hindi tumubo yung bulaklak niya, ay pinakita niyang hindi siya sumuko sa pagsubok at nagdala siya ng walang laman na vase para ipakita kung gaano siya katatag at katapat na tao. Siya ang taong kinikailangan ko. Siya ang taong dapat nasa tabi ko. At siya lang ang natatanging deserving sa posisyon ng pagiging isang CEO. Pagtatapos ni Robert, lahat ng mga empleyado ay nakaramdam ng labis na pamamahiya, lalong-lalo na ang babaeng si Helen. Dahil kasi sa ginawang pagsubok ni Robert ay naipakita kung ano talagang klase siya ng tao. Matthew, please sumama ka kay Dylan. Ipapaliwanag niya sa iyo ang lahat. At kayong lahat ng natitira dito, huwag kayong mag-alala. Wala namang matatanggal sa inyo sa posisyon. Sadyang nadismaya lang ako sa inyo. Sige na, bumalik na kayo sa trabaho. At ang lahat ng mga empleyado na nakaramdam ng pamamahiya dahil sa kanilang pagiging hindi matapat ay kinuha na ang kanilang mga bulaklak at bumalik na sa kanilang mga normal na pamumuhay. Samantala, pumunta naman si Helen sa opisina ni Dylan at nagpa siya itong mag-resign. Sobra siyang nakaramdam ng pamamahiya sa nangyari at pakiramdam niya ay hindi na kayang magtrabaho doon. Habang si Matthew naman ay tinawagan ng kanyang pamilya at sinabi sa mga ito ang magandang balita. Sobrang proud at masaya sila sa natanggap na biyaya ni Matthew. Habang ang businessman naman na si Robert ay hindi rin mapagsidlan ang saya na kanyang nararamdaman dahil alam niya na ang bagong CEO na makakapartner niya ay isang matapat na tao na kailanman ay hindi siya lolokohin. At sa pagtutulungan nga nilang dalawa ay napagpatuloy nila
ang magandang imahe ng Leroy's Chandelier at mas lalo lamang nilang napaganda ang lugar. Kaya para sa'yo kasaliksik, gagawin mo ba kung ano ang ginawa ng janitor na si Matthew? I-comment mo naman yan sa baba. Huwag mo rin kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito.